God! Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang panig ng mundo, nasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Welcome po kayo sa ating live stream ngayon pong gabi. I believe na ang Diyos ay mayroon pong magandang bagay na gagawin sa inyong buhay. At sa inyong pong panonood, ako ay naniniwala na ang Diyos ay mayroong magandang mensahe na ipapahayag sa ating lahat. At nais ng Panginoon na tayo po ay patuloy na lumago, tumibay, at maging matatag sa ating pananampalataya. So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa na i-share po ninyo ang live stream na ito upang sa gayon ay higit na mas marami ang maabot at makapakinig ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay first time na nanood sa aking pong live stream at nais pa po ninyong magpatuloy at lumago pa sa salita ng Diyos at magdagdagan pa ang inyong kaalaman, you can visit my official YouTube channel. I-search nyo lamang po yung Cleo Rojas, then mag-subscribe po kayo. Just hit the subscribe button and the notification bell below upang ma-notify po kayo sa mga videos na aking ina-upload regularly. At kung gusto niyo naman pong matulungan ang fundraising project ng Jesus the Anointed One Church, Dagupan City, don't skip the ads. So maraming salamat po sa inyong tulong sapagkat sa pamamagitan po ng inyong mga panunood at pag-view ng ads, nakakatulong po kayo sa amin pong fundraising project dito sa Dagupan City. So kung ayaw naman po ninyong ma-interrupt habang kayo po ay nanunood ng preaching, at least yung umpisa ng inyo pong panunood ay makapanood kayo ng mga ads po natin. So God bless po sa inyong lahat mga kapatid. If you are ready right now, just comment down below at sabihin mo, I am ready to receive the Word of God for me. Okay, samahan po ninyo ako sa pag-aaral natin mga kapatid ng salita ng Diyos. At ang pamagat ng salita ng Diyos na aking pong ipapahayag ngayon pong gabing ito sa bawat isa sa atin ay overcoming hindrances to fruitfulness. Overcoming hindrances to fruitfulness. Tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo dito ang gustong maging mabunga ang kanyang buhay? Sino po dito ang gusto niya na laging namumunga siya at maging productive ang kanyang buhay? Last Tuesday, pinag-usapan po natin yung living a fruitful life. At ngayon ay pag-uusapan po natin yung overcoming hindrances to fruitfulness. Kagaya po ng aking pong nabanggit nung nakaraang pong Tuesday ng ating pagtitipon o ng ating pag-aaral, nais ng Panginoon na tayo pong lahat ay maging fruitful at maging productive. Sabi ng Bible, napaparangalan ng Ama kapag tayo ay namumunga ng sagana at sa gayoy nakikilala ng mundo na tayo ay kanyang mga anak. Ang tatak ng pagiging disipulo, pagiging alagad ni Kristo, siya ay fruitful, siya ay productive. May nangyayaring maganda, mayroong nangyayaring kakaiba sa kanyang buhay. If you are connected, if you are in the presence of God, laging mayroong bungang maganda na makikita ang mga tao sa iyong paligid sa buhay mo. Now, samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, at ito po ay babasahin natin sa Book of Mark, chapter 4, verse 1. Ganito po ang sabi ng Mabuting Balita, Biblia. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil sa nagkakatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Sabi ng verse 5, may mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kakaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi.
At may binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-30, tig-60, at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at mga banal na salita sa gabing ito. Noong ang Panginoong Jesus po ay nasa tabi ng lawa, siya po ay nangaral sa mga tao dahil ang mga tao po ay nakikita niya na sila po ay nauuhaw sa salita ng Diyos at siya po ay sumakay sa bangka at siya po ay nangaral sa mga tao sa pamamagitan po ng mga talinhaga. At isa po sa mga talinhaga na sinabi ng ating Panginoong Jesus ay patungkol po sa talinhaga ng magsasakang naghasik ng binhi. At meron daw po mga binhi na nalaglag sa daan at ito daw po tinuka ng ibon. At pagkatapos po ay meron din namang binhi na nalaglag sa batuhan, sumibol agad dahil meron po itong manipis na lupa, kaya lamang nung uminit, nagkaroon daw po ng matinding sikat ng araw at agad ay natuyo yung halaman. At meron din naman pong binhi na nahasik sa dawagan o sa lugar kung saan maraming halamang matinik. At nung tumubo yung binhi, may kasabay din pong tumubo yung po mga dawag o yung po mga halamang matinik. Kaya lamang mamumunga na sana, hindi natuloy yung pamumunga kasi po ay nainis yung halaman, na suffocate, kaya hindi po siya nakapamunga. Subalit meron po mga binhi na nalaglag sa matabang bahagi ng lupa at ito daw po ay nagbunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. So ano po ang mensahe na ibig ipahiwatig sa atin ng Diyos dito po sa talinhagang ito na binasa po natin ngayong gabing ito? Maging ang mga disipulo ay hindi nila naunawaan itong talinhaga na binanggit ng ating Panginoong Jesus. Kaya sila po, nung sila-sila na lang ang magkakasama, nagtanong sila kay Jesus kung ano ang ibig sabihin ng talinhaga na sinabi ng Panginoon sapagkat hindi po nila ito naiintindihan. Nangaral ang Panginoong Jesus, kaya lamang hindi po nila naintindihan. Kaya lumapit sila sa Panginoon at tinanong kung ano ang ibig sabihin noong talinhaga na kanyang sinabi. Alam niyo po mga kapatid, kapag mayroong mga mensahe, mayroong mga aral, mayroon po tayong mga kapahayagan na nababasa sa Biblia at hindi po natin ito maintindihan, kapag pala tayo ay nag-ask kay Lord ng guidance, kapag humingi tayo kay Lord ng tulong, ay ipapaliwanag sa atin ng Panginoon yung mga mensahe sa Biblia na hindi natin nauunawaan. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Jeremias, doon sa Jeremiah 33, verse 3, na kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipauunawa ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Kaya kung maraming bagay ka pa na hindi nauunawaan sa salita ng Diyos, ang kailangan mong gawin ay lumapit, magtanong sa Panginoon kung ano ang ibig sabihin nung iyong nabasa at yun ay ipapaunawa at ipapabatid sa iyo ng ating Panginoon. So dito po mga kapatid, sa binasa ko po sa inyo na mensahe, si Lord ay nagbigay ng explanation sa kanyang mga disciples about doon sa parable na kanya pong ipinahayag noong siya po ay nangangaral sa tabi ng lawa. At sa passage, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoong Jesus ay mapapansin po natin that there are three major hindrances to fruitfulness. There are three major hindrances to fruitfulness. Kung bakit hindi pala tayo namumunga, kung bakit hindi tayo nag-grow spiritually, kung bakit hindi tayo lumalago spiritually, at hindi nagiging productive ang ating buhay, it is because there are three major hindrances that hinders us to become fruitful. Maaaring lahat po tayo, desire natin na tayo ay mamunga. Desire natin na tayo ay maging productive. Pero bakit hindi tayo maging productive? Ang iba po sa atin ay masyado na po kayong napo-prostrate. Yung iba napo-prostate. Napo-prostrate sila. Sapagkat, bakit ganon? Gusto naman nilang maging mabunga ang buhay nila, pero bakit hindi sila maging mabunga? I am telling you sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live stream,
God want you to become fruitful in every area of your life. Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging mabunga. And God want you to experience harvest sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, maging sa iyong buhay. Maka-experience ka ng pamumunga. Pero bago mo maranasan itong grabeng pamumunga, bago mo maranasan yung fruitfulness, kinakailangan mong ma-overcome itong tatlong pangunahing hindrances sa pamumunga. Ano po ba yung tatlong pangunahing hindrances to fruitfulness? Number 1 na hindrance sa ating pong pamumunga, mga kapatid, at kung bakit hindi tayo makapagpatuloy at hindi tayo lumago at hindi tayo maging productive, number 1 hindrance is the devil. No other than Satan. Ang unang-unang hadlang sa pamumunga, sa paglago, sa pag-grow ng isang tao ay walang iba kundi si Satanas. Ang sabi ni Jesus, doon po sa Mark chapter 4, verse 14 to 15, ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga disciples kung ano ang ibig sabihin ng kanyang talinhaga na sinabi. At ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 4, verse 14 to 15, ang inihasik ay ang salita ng Diyos. So ang binhi pala na tinutukoy ng ating Panginoon na inihasik ng magsasaka, ang magsasaka ay walang iba kundi yung mangangaral ng salita ng Diyos, yung preacher of the gospel. At ito din ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Yung farmer doon ay nagre-represent sa ating Panginoong Jesus during that time. Pero yung farmer na yan ay hindi lang limited sa ating Panginoong Jesus, kundi ito din ay tumutukoy sa mga taong naghahayag ng salita ng Diyos. Sa mga pastor, sa mga leader, sa mga preacher, sa mga speaker na nangangaral ng salita ng Diyos at nagbibigay ng mga kapahayagan mula sa Panginoon. Now, yun daw pong binhi na nalaglag sa tabi ng daan, na pagkatapos po ay dumating ang mga ibon at tinukay yung binhi, kaya hindi nakapagpatuloy. Sabi ni Jesus, ito ay tumutukoy doon sa mga taong nakinig ng salita ng Diyos. At pagkatapos nilang makinig, dumating si Satanas at inagaw sa kanilang isipan yung mga salita na kanilang narinig. Kaya marami pong mga tao, nabe-bless po sila sa pakikinig ng salita ng Diyos, masayang-masaya po sila, pero pagkatapos po ng preaching, bigla po na nilang nakakalimutan. Sila po ay inspired, pero paglabas nila ng church, nakalimutan na lahat yung ipinangaral ng pastor. Nakalimutan na lahat yung ipinangaral ng preacher. At yung pong iba hindi matandaan kung ano yung verse. Ang natatandaan lang yung mga patawa, yung mga wrong grammar, yung mga nagsasalita, natatandaan lang yung mga pagkakamali. Pero yung mismong mensahe, yung rhema words, yung revelation, yung wisdom, yung insight, hindi po nila ito nagigets. Ano po ang dahilan? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang mga isip ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas, para hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. So dito ay pinakikita sa atin ng Panginoon. Ang number 1 hindrance kung bakit hindi mag-grow ang isang Kristiyano, kung bakit hindi lumago at hindi maging productive at hindi maging fruitful ang isang Kristiyano, ay walang iba kundi ang demonyo, si Satanas. Ang nire-represent ng ibon na yon na tinuka yung binhi ay walang iba kundi si Satanas. Huwag mong hayaan, kapatid, na yung salita ng Diyos na iyong natanggap at natatanggap ngayong gabi ay mai-snatch ng kaaway. Do not allow the devil to snatch the seed, the word of God, from your mind, from your heart. You must guard your heart so that the seed of the word of God ay hindi matatanggal o hindi mananakaw ng kaaway. Kinakailangang bantayan mo ang iyong puso, bantayan mo ang iyong isip, upang sa gayon ay hindi manakaw ng kaaway ang bawat salita ng Diyos na iyong natatanggap every time na ikaw ay makikinig ng kanyang mga salita. So, dapat maintindihan mo ito at dapat mong malaman ito na ang number 1 na sagabal na humahadlang kung bakit hindi ka makapamunga ay walang iba kundi si Satanas. The Bible says in John chapter 10 verse 10, the devil came to steal, to kill, and to destroy.
Dumating si Satanas para nakawin, agawin sa iyong puso, yung iyong mga dreams, yung iyong vision, kung bakit dati ikaw excited na excited. Nung ikaw ay pumunta sa church, nakarinig ka ng preaching noong Sunday, ikaw ay excited na excited. Pagkatapos, paglabas mo ng church, biglang nakalimutan mo lahat ng mga preaching, nakalimutan mo lahat ng mga message. Kinakailangan, we must resist the devil. Sinabi ng Biblia, resist the devil and the devil will flee from you. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, ang dyablo ay naparito upang magwasak, pumatay at magnakaw. Subalit pumunta dito ang ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Jesus came to give us abundant life. Jesus came on earth so that He can bless us and destroy the works of darkness. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya mga kapatid, si Jesus ang ating katulong sa pagsugpo at pagwasak sa lahat ng mga gawa ng kaaway. We need to pull down every stronghold. We need to destroy every works of the enemy. Kaya kinakailangan nating laging mag-warfare. We must declare war against the devil. Kung kayo po ay isa pong farmer, mga kapatid, kinakailangan po ninyong bantayan yung inyong pong bukid, bantayan yung inyong tanim, lagyan nyo ng bakod, lagyan ninyo ng mga panangga sa mga insekto o sa mga ibon para hindi matuka yung pong inyong mga halaman at hindi po ito makain upang sa gayon ay makapagpatuloy yung inyong pong mga tanim. Ganon din mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating natatanggap, if you want to become fruitful and productive, kinakailangang bantayan mo ito. Kinakailangang alagaan mo ito hanggang sa ito ay mamunga at hanggang sa ito ay tumubo at lumago sa iyong buhay. Huwag mong hayaang nakawin ng kaaway ang bawat salita ng Diyos na tatanggap mo sa iyong buhay. Pangalawang hindrance, mga kapatid, kung bakit hindi tayo makapagpatuloy na lumago at hindi tayo makapagpatuloy na maging mabunga ay walang iba kundi yung mga pagsubok. Ano po yung number 1? The devil. Number 2, the trials. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, doon po sa Mark chapter 4, verse 16 to 17, meron namang binhi na nalaglag sa batuhan. Palibhasa ay manipis yung lupa doon, agad tumubo. Kaya lamang nung dumating ang sikat ng araw, bigla itong napasok. At dahil doon, natuyo yung mga binhing tumubo. Dahil wala daw pong gaanong ugat. Hindi daw po nag-uugat yung pong binhi. Kaya po, nung dumating ang matinding sikat ng araw, ito daw po ay natuyo. Ipinaliwanag ng Panginoong Hesus din mismo kung ano ang ibig sabihin nung binhing nahasik sa batuhan. Ito po yung mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos ng buong galak, tuwang-tuwa, pumapalakpak pa, lumulundag pa, nagsisisigaw pa ng Amen, praise the Lord, ako yun. Pero kapag ka dumating na yung problema, pag dumating na yung pagsubok, ay nag-give up na, umaayaw na, at tumatalikod na sa ating Panginoon. Ito po yung mga Kristiyanong more on emotional. Hindi po sila nag-matured sa kanilang pananampalataya. Kaya, nung dumating ang pagsubok, kulang po sila sa lalim. Kulang po sila sa foundation. Maaaring sila po ay churchgoer lamang o umaattend lang pagkalinggo o umaattend lang sila paminsan-minsan. Ito po yung mga tao na ang gusto lamang nilang preaching na marinig ay about doon sa yayaman ako, gaganda ang buhay ko. Pero pagdating po sa mga teaching na mga pagtutuwid, pagtuturo, pagdating po doon sa mga hard teaching, ay ayaw po nila ito. Kaya naman, pagdating ng pagsubok, sila po ay madaling bumibigay at madaling umaayaw. Ano po ang mensahe na ibig iparating sa atin ng binhing nahasik doon sa batuhan? Kinakailangan po mga kapatid na tayo ay mag-ugat. Upang sa gayon, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga bibigat na problema, hindi po tayo matutuyo at hindi tayo mamamatay. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, yung pong binhi na nahasik sa batuhan, nagkaroon daw po ng matinding sikat ng araw
at yun po ay natuyo. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang explanation dito, nung dumating daw po yung problema, nung dumating yung pagsubok, sila ay nag-give up at sila ay nawala na sa church, sila ay umayaw na at tumalikod na sa ating Panginoon. Kaya kung ang ating pong pananampalataya ay hindi mag-uugat, pagdating po ng pagsubok, tayo po ay madaling mag-give up. Sinasabi ko po sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung ang ating pananampalataya ay hindi mag-uugat, pagdating ng problema, tayo ay mag-give up. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, it's about time to go deeper in the Word of the Lord. Kinakailangan pong tayo ay magpalalim. Kinakailangan pong tayo ay magpatibay. Kinakailangan pong tayo ay mag-ugat sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pagsubok ay pwedeng maging blessing or pwedeng ito ay maging hinder. So, ang pagsubok, pwede itong maging blessing sa iyo or pwede itong maging hindrance sa pag-grow mo. Kung ikaw ay hindi malalim, ang pagsubok ay pwedeng maging hadlang sa iyong paglago. Subalit kung ikaw ay malalim sa salita ng Diyos at malalim sa aral ng ating Panginoon, ang pagsubok ay magiging blessing para sa iyo. Pero kung ikaw ay mababaw, ang pagsubok ay magiging hindrance sa iyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 6 verse 13, itinuro ng ating Panginoon ang isang prayer sa kanyang mga alagad, na sabi niya, doon sa Matthew chapter 6 verse 13, ilayo mo kami sa mabibigat na pagsubok. Sapagkat ang mabibigat na pagsubok, kapag ka ikaw ay kulang sa lalim, pwede kang ma-stack up or pwede kang bumitaw. Marami po mga Kristiyano na nawala na sa church, nawala na sa pananampalataya, tumalikod na, nag-give up na dahil po sa mga matitinding pagsubok. Ang iba po nanlamig dahil sa pagsubok. Ang sabi nga ng Biblia, ang kasamaan ay lalaganap at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya kung gusto mo makasurvive sa tribulation, kung gusto mo makasurvive sa mga persecution, kinakailangan lumalim ka, kinakailangan mag-ugat ka. Dahil pag hindi ka nag-ugat sa salita ng Diyos, pagdating ng problema at pagdating ng pagsubok, ikaw ay matutuyo. Kaya marami hindi nakakapamunga. Kaya marami ay nawawala sa kanilang landas ng paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. At ang pangatlong hindrance, mga kapatid, sa fruitfulness and growth ng isang Kristiyano o ng isang tao ay walang iba kundi yung mga bagay dito sa mundong ito. Number 1, the devil. Number 2, the problems or the trials. And number 3, the things of this world. So, ulitin ko po. 3 major hindrances to fruitfulness. Number 1, the devil. Number 2, the trials. And number 3, the things of this world. Pag binasa ninyo po, mga kapatid, yung Mark chapter 4, verse 18 to 19. Basahin po natin yung Mark chapter 4, verse 18 to 19. Ano po ang sabi? Meron namang binhi na nahasik sa dawagan o sa mga halamang matitinik. Tumubo yung binhi, kaya lamang may kasabay din pong tumubo. Yun po yung mga dawag, mga halamang matitinik. Habang lumalago na yung dawag, lumalago din yung binhi. At dahil po nasapawan siya ng mga halamang matitinik na inis yung halaman, mamumunga na sana siya, hindi natuloy dahil po siya po ay nasuffocate, siya ay nainis ng mga dawag sa kanyang paligid. At inexplain ng ating Panginoon na yung pong mga dawag sa paligid ng halaman na itinanim ng farmer ay walang iba kundi yung mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos, kaya lamang ay naging busy sa mga makamundong mga bagay at mas inunan nila yung mga bagay dito sa mundong ito. Mas importante sa kanila ang magpayaman lang kaysa sumunod sa Diyos. Hindi po masama ang magtrabaho, hindi masama ang magnegosyo, hindi masama ang magpayaman, hindi masama ang magkaroon ng mga pangarap.
Pero dito, mapapansin po natin na na-defocus po ito pong mga tao at sila daw po ay naengganyo sa mga bagay dito sa mundong ito. Mamumunga na sana, hindi po natuloy, naudlot, na-abort yung kanilang pamumunga dahil sa mga makamundong mga bagay. Kaya kung magtataka po kayo, bakit merong mga Kristiyano na nauna pa sa inyo o merong mga believers na nauna pa sa inyo, ang init-init nila, ang sigla-sigla nila, and then all of a sudden, biglang nawala na. Nung yumaman, biglang nawala na sa paglilingkod. Yung iba naman, nung magkaasawa, nawala na sa paglilingkod. Yung iba naman, nung mag-abroad, nawala na sa paglilingkod. Yung iba naman, nung magkasasakyan, nawala na sa paglilingkod. Yung iba naman, ay noong nagkaroon na ng position sa government, nawala na sa paglilingkod, nawala na sa church. Anong nangyari? Nadaig ng mga bagay dito sa mundong ito. Kaya yung number 3 hindrance, kung bakit hindi maging productive at hindi maging fruitful ang isang Kristiyano, ay yung the things of this world. Sabi dun, mamumunga na sana, kaya lang hindi natuloy dahil po may nakaagaw ng kanyang attention at siya po ay na-defocus. Ano po ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17? Huwag ninyong ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan o ang sanlibutan, sapagkat ang mga bagay na nasa sanlibutan, ito ay nakatutok sa paningin. Nandito ang lust of the eye, lust of the flesh. At kapag ikaw ay nahuhumaling sa mga bagay dito sa mundo, ang sabi ng Biblia ay hindi ka kalulugdan ng Ama. Mapaparam ang mundong ito. Subalit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ma-overcome natin itong tatlong hindrances na ito kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Pahalagahan natin ang bawat mensahe, ang bawat salita, sapagkat ito ang magpapatibay sa atin. Ito ang magpapalakas sa atin. Pero dito, mapapansin natin, bagamat merong mga hindi nakapagpatuloy, pero doon po sa verse 20, ay meron pong mga binhi na nakapagpatuloy. Sabi po doon sa verse 20, pag binasa po natin, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Diyos, kung atin pong titingnan yung Mark chapter 4 verse 20, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakinig at tumanggap sa mensahe ng Diyos at namunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang sabi ng Lucas, chapter 8, verse 15, iningatan daw po nila ito sa kanilang pusong tapat hanggang sa mamunga. So we need to treasure the Word of God hanggang sa itong salita ng Diyos na ito ay mag-ugat, lumago at mamunga. So kinakailangan pala nating panghawakan ang salita ng Diyos, ipamuhay ang salita ng Diyos, lakaran ang salita ng Diyos, sandalan ang salita ng Diyos, bigkasin ang salita ng Diyos, i-confess ang salita ng Diyos, ideklara ang salita ng Diyos. Kaya ang mga tao po na kumakapit at humahawak lagi sa salita ng Diyos, sila ay mamumunga. Ang sabi ng Biblia, may tig-30, tig-60, merong tig-100. Now, we must copy, we must imitate the attitude of the farmer. Kinakailangan po, mga kapatid, na kopyahin natin, tularan natin ang magsasaka. Ang sabi nga po ni James, doon sa James chapter 5, tularan ninyo ang magsasaka na laging naghihintay sa una at huling patak ng ulan. We must have a farmer mindset. Alam niyo po ba, ang mga farmer, sila po, mga kapatid, ay hindi sumusuko. Sila po ay hindi nag-give up. Pansinin niyo, kung ang mga farmers natin ay nag-give up, wala na tayong bigas na kakainin ngayon. Kung ang mga farmer ay tinamad na silang magtanim, wala na po tayong mga prutas na kakainin ngayon. Pero dahil matyaga ang mga farmer, tingnan niyo po ang mga farmer, kahit bumagyo, kahit bahain ang kanilang mga palay, kahit makainin ng salot ang kanilang mga mais o mga tanim, hindi po sila nag-give up. Tanim lang sila ng tanim. Maaari yung tinanim nila nung nakaraang buwan, namatay, pero magtatanim uli sila sa susunod.
Maaaring yung tinanim nilang saging ay naitumba ng bagyo, o yung itinanim nilang talong ay binaha, o yung itinanim nilang mga mais ay kinain ng insekto. Pero pagkalipas ng ilang linggo o ilang buwan, magtatanim uli sila. Hindi sila sumusuko, hindi sila nag-give up, tanim lang ng tanim hanggang sa ma-reach mo yung season of harvest. Ano pong ipinakikita ditong mensahe sa atin, mga kapatid? Bagamat 75% ng seed na inihasik ng farmer hindi nagpatuloy. Saan ka kaya kabilang? Doon sa 75% na mga seed na hindi nakapagpatuloy o doon sa 25% ng seed na nakapagpatuloy? Mga kapatid, nais ng Panginoon na bawat isa ngayon na nakikinig sa akin sa live stream na ito ay maging kabilang po kayo doon sa 25% ng seed na inihasik sa matabang lupa na nakapagpatuloy. Kaya maging kagaya po tayo ng farmer, mga kapatid. Hasik lang ng hasik. Huwag tayong ma-discourage. Kung yung ginawa natin nung una hindi tumubo, hindi nagpatuloy, tanim uli. Pero hindi nagpatuloy, tanim uli. Hindi pa rin nakapamunga. Pero sa paapat na pagtatanim niya, merong nahasik sa matabang lupa. At alam niyo po, mga kapatid, ito po ay namunga ng tig-30, tig-6 na po, tig-100, ang dami po naging bunga. Kung nag-give up sa unang pagkakataon, yung farmer ay nag-give up, hindi niya na-experience yung fruitfulness. Kung sa pangalawang try ng kanyang pagtatanim, siya ay sumuko na dahil nalanta ang kanyang tanim, na miss niya yung fruitfulness. Kung sa pangatlong pagkakataon ng kanyang pagtatanim, siya ay nag-give up dahil yung kanyang itinanim na halaman ay hindi nagbunga, na miss niya ang fruitfulness. Pero siya po ay nagpatuloy sa pang-apat na kanyang pagtatanim. Doon po nag-boom ang kanya pong tanim at siya po'y umani ng marami, tig-100, tig-30. Marahil ikaw na nanonood ngayon, nag-try kang mag-business, nung una nalugi, pangalawa nalugi, pangatlo nalugi. Come on, tanim lang ng tanim. Huwag kang ma-discourage. Don't give up. Sa paapat, mayroong fruitfulness na darating sa iyong buhay. Maging katulad tayo ng farmer na hindi siya sumuko hanggat hindi niya na-achieve yung great harvest sa kanyang buhay. I am telling you sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live stream na ito, mayroong great harvest na naghihintay sa mga buhay ninyo. Great harvests are waiting for you in the future. Don't give up. Don't lose hope. Huwag kang mag-back out. Huwag kang tumalikod. Huwag kang manlamig. You must overcome every hindrances to fruitfulness. Kinakailangan ma-overcome mo ang gawa ng kaaway sa iyong buhay. Marahil ang kaaway, hinahadlangan ka na kung ano-anong ibinubulong sa iyong isip. Pero kapatid, huwag mong hayaan. You must resist the devil. Do not allow the devil to snatch the word of God in your heart. Marahil ikaw ay may pagsubok ngayon na dinaraanan, but do not allow persecution, trials to hinder you in your fruitfulness. O maaaring may mga tawag ng mundo, yung kabarkada mo, mga kasamahan mo dati, na ikaw ay iniingganyo na bumalik na sa dati, but do not allow the things of this world to hinder you. Do not allow the things of this world to push you. Kagaya ni Jesus, hindi niya hinayaan na siya itulak sa bangin. Siya ay nagdesisyong umalis at siya dumaan sa gitna. Lumayo siya sa mga makamundong bagay. Kaya kung gusto mo maging mabunga ang iyong buhay, lumayo ka sa mga makamundong bagay. Kung gusto mong maging mabunga ang iyong buhay, lumayo ka sa mga makamundong bagay at mag-focus ka sa pinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. And you will become fruitful and you will experience great harvest. Hindi lamang sa iyong paglilingkod, maging sa iyong business, sa iyong trabaho, sa iyong career, you will experience fruitfulness through the help of our Lord Jesus. Kaya mga kapatid, diretso lang tayo. Maging katulad tayo ng farmer sa story ito. Maging katulad tayo ng isang maghahasik na hindi siya nag-give up hanggat hindi niya nare-receive yung great harvest. Kaya sinasabi ko po sa lahat ng nanonood ngayong gabi, never give up. Your harvest is on the way. You will experience great harvest in your business, in your job, in your career,
in your ministry. Maaaring ikaw ay share ng Word of God. Ang daming hindi nakikinig, ang daming hindi naniniwala. Nagtanim ka na ng magagandang bagay, pero walang response yung mga tao. Tuloy lang. Never give up. Your labor in the Lord is not in vain. Katulad ng farmer na ito, sa story na ito, hindi siya sumuko until he experienced great harvest in his life. Ganon din ikaw. Kung hindi ka susuko, kung hindi ka mag-give up, you will experience fruitfulness. You will live a fruitful life. You will experience fruitfulness. Dinideklara ko, this year, you will experience fruitfulness. Kahit may pandemic, kahit mayroong crisis, kapag ikaw ay nasa Panginoon, you will become fruitful. God bless sa inyo mga kapatid. Nawa ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng paalala at direksyon sa ating paglakad sa mundo nito. Tayo po ay manalangin at ini-encourage ko ang bawat isa na ituon po ninyo ang inyong puso at isip sa ating Panginoon. Father, we thank you so much because we know indeed, believe God, that your word is like a seed na itinanim sa aming puso. Hayaan mo po na ang bawat salita at bawat mensahe na aming narinig ngayong gabi, ito po, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan at gabay sa amin sa paglakad namin sa mundo nito. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanood sa live stream na ito at tulungan niyo po silang maging matatag at maging matibay. Maging katulad kami ng farmer na ito sa story na hindi siya nag-give up until he experienced great harvest in his life. Bless your people, O God, tonight. At hayaan mo po na sila na nasa kanilang tahanan, nasa iba't ibang panig ng mundo, na nanonood ngayon sa live stream na ito, continue to supply all their needs according to your riches. Let them experience fruitfulness and great harvest sa kanilang mga business, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, maging sa kanilang mga ministeryo, maging sa mga kamag-anak nila na sinishira nila ng salita ng Diyos. Help them, O God, to win and bring their loved ones into your presence. Maraming salamat po, O God. Naangkin po namin ang inyong proteksyon, ang inyong pag-iingat, at nawa ang iyong mga salita ay patuloy na sa amin ay magpalakas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Let's overcome every hindrances to our fruitfulness. God bless you.